Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2351-2355. Isang matandang kaibigan ang bumisita, mangyaring magpakita ng awa. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tinanong ni Yang Yiyo ang maliit na bata na si Fiksyong, may-ari ba ang pulot na ito? O niluto ba ito ng mga bubuyog? Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, ang maliit na bata ay nagulat at nagtanong, paano mo nalaman? Natuwa ang mukha ni Yang Yiyo, at nagmamadaling sinabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Guro, totoo na ang ganitong uri ng pulot mula sa langit at lupa ay pag-aari ng isang tao. Sa likod ng talon sa itaas ng agos ng lawa ay isang fairyland na may isang makapangyarihang babae, isang tao. Sa tabi ng babaeng iyon ay isang demonyo, isa ring prehistoric alien species na naging isang immortal. Ang alien demon bee na may siyam na pakpak ay halos kapareho ko sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit bilang isang peak immortal, maaari siyang kumalap ng anumang kolonya ng pukyutan sa pagitan ng langit at lupa. Ang pulot na ito ay ang espiritual na bagay ng langit at lupa na niluto ng mga bubuyog sa ilalim ng kanyang upuan. Matako ako, kaya nagnakaw ako, hindi para manghiram ng pulot, pero sinasaktan ako sa bawat oras. Sa pagkakataong ito nakilala ko ang amo ng lodge, kaya humingi ako ng tulong at sa wakas ay nakuha ko na ito. Buti na lang at hindi ito hinabol ng bee fairy. Kung talagang itinaboy ito, kailangan kong mawala ng isang layer ng balat. Medyo palpitate ang bata nang magsalita. Ngunit nang marinig siya ni Yang Yiyo na magsalita, masaya siya sa kanyang puso. Parang ang bee fairy na sinasabi ng bata ay si Sister Jeer, na kilala niya. Ito ang tadhana. Matapos humiwalay sa mababang daigdig noong taong iyon, hindi ko na nakitang muli si Sister Jeer, ang diwata ng bubuyog. Ngunit ngayon, sa pakikinig sa kwento ng munting brat, tila ang kapitbahay ng munting brat ay si Sister Jeer. Nagmamadaling nagtanong si Yang Yiyo, nakita mo na ba siya? Master, alin ang sinabi mo? May dalawang babae na nakatira sa Kuweba Fairyland. Ngayon ko lang nakitang muli ang likod ng ibang tao. Nakita ko lang ng personal ang bee fairy. Sabi ni Fiksyong Little Brat. Dalawang babae. Hindi malinaw na narinig ni Yang Yiyo noon. Isa pang tao ang nararamdamang mas makapangyarihan kaysa sa diwata ng bubuyog. Takot ako sa kanya, sabi ng maliit na brat. Saglit na nag-isip si Yang Yiyo at nagsabi, ikondisyon ang hitsura ng engkanto ng bubuyog sa isang anino para makita ko. Kahit sino pa ang ibang taong babae, kailangan muna niyang kumpirmahin kung si Sister Jeer ba iyon, ang engkanto ng bubuyog. Kung gayon, kailangan niyang bisitahin siya. Itinuring din silang mga kaibigan ng buhay at kamatayan noong nakaraan, at tinawag silang magkakapatid. Sa puso ni Yang Yiyo, nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Okay, tugon ng maliit na brat, at sa susunod na sandali ay ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang magic power influence ang lumaki. Isang babaeng nakasuot ng silver at white na sinaunang costume ang lumitaw sa harap ni Yang Yiyo. Haha, si Sister Jeer talaga. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan matapos makita ang imahe. Tara na, puntahan natin. Ikanaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at hahanapin sana ang bee fairy. Well, Master, mag-ingat ka. Not to mention that there is no human woman who is more powerful than the bee fairy, ang cultivation and magic power ng bee fairy ay maihahambing sa akin. Ang susi ay ang makatawag siya ng malalakas na alien bee sa maliit na prehistoric na mundong ito. Napakalaki at nakakatakot. Bagamat ang mga bubuyog na iyon ay hindi nakamamatay, ang mga bubuyog sa likod nito ay nakakalason at ang kanilang mga lasa sa likod. Ang mga ito ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit napakasakit din. Tsaka nagnakaw lang kami ni Loach Boss ng pulot. Kung pupunta tayo ngayon, hindi ba tayo makulong? Bubugbugin tayo hanggang mamatay. Guro, huwag mong guluhin ang dalawang babaeng iyan. Ang mga babae ay nakakatakot na mga nilalang, nang sabihin ito ng maliit na bata, nagkaroon siya ng kakaibang ekspresyon ng takot. Natigilan si Yang Yiyo at sinabing, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekan, sumunod ka sa akin sa pagkakataong ito, ipinapangako kung hindi ka magdaranas ng anumang kawalan. Sa totoo lang, ako at ang iyong Panginoon, ang bee fairy, ay magkaibigan habang buhay at kamatayan, at tayo ay magkapatid, kulang na lang sa pagiging sinumpaang magkakapatid. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Kung ganoon nga, pwede ka nang umalis, pero Master, linawin mo muna. Libu-libong taon na kaming magkapitbahay ni bee fairy. Siyempre latecomer siya, at madalas kong ginagawa iyon. Hindi niya ako gusto, at kung gagawa siya ng gulo, maaari kang humingi ng awa, inisip muna ng batang brat ang sarili niyang pag-atres. Stop talking nonsense. You are my master's younger brother now. Hindi ka ipapahiya ni Sister Jeer, a little brat.
Nakangiting saway ni Yang Yian at umalis. Guro, ito ang lugar. Sa likod ng talon ay ang pasukan. Pagkapasok mo, dadaan ka sa bundok. Sa kabilang panig ay isang malaking kanyan, na puno ng malalaking bulaklak ng lahat ng uri, higit pa sa mga bulaklak sa labas. Sa pinagmumula ng itaas na bahagi ng lawa, sa sandaling ito, dinala ng munting brat na si Fiksyong sina Yang Yian at Loach sa harap ng bundok, tinitingnan ng daan-daang metro ang haba at umaatungal na talon. Kung gayon, pumasok tayo at tingnan. Sabi ni Yang Yian at nanguna, ngunit gumalaw ang kanyang puso at naisip ang Blue Heart Fairy King. Dahil ayon sa kwento ng munting brat, pagkapasok sa talon, ang pagdaan sa bundok ay isang flower valley na may malalaking bulaklak. Parang ang hardin na ginawa ng Blue Heart Fairy King noon. Sinabi rin ng maliit na brat na si Fiksyong na bilang karagdagan sa Bee Fairy, mayroon ding isang taong babae na nakakatakot sa kanya, na nagpaisip kay Yang Yian tungkol sa Blue Heart Fairy King. Tanging ang mahiwagang kapangyarihan ng Fang Con Chen Kun Hu ng Blue Heart Immortal King ang makakapagpabago sa kapaligiran at mga organismo, at gawing kasing laki ng bahay ang isang maliit na bulaklak sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan. Kaya ngayon ay nahulaan niya na ang ibang tao na babae ay maaaring ang Blue Heart Immortal King. Kung pag-uusapan, ang Blue Heart Immortal King ay isa ng figure mula 100,000 taon na ang nakalilipas, at itinuro din niya sa kanya ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Con Chen Kun, na maaaring ituring na kalahating master. Siya. Laging iniisip na kung nabubuhay pa siya, makakatagpo niya ito sa Fairyland balang araw, at ito ay maituturing na maunawaan ang kanyang damdamin at magpasalamat sa kanyang nakaraan. Kung hindi dahil sa maliit na mundo na nilikha ng Blue Heart Fairy King, hindi niya makikilala sina Brother Lear at Sister Jeer, at ang 5-colored Divine Bull, at hindi niya makukuha ang Fang Con Chen Kun magic power ng Blue Fairy King. Bagamat bihira niyang gamitin ang mahiwagang kapangyarihang ito, nakuha rin niya ang mga honey crystal sa Blue Heart Garden, at ibinigay ito sa mga kamag-anak at kaibigan ni Yunmen para sa cultivation resources, na lubhang nagpapataas ng kanilang cultivation. Ito ay isang pabor, at ito rin ay isang sanhi at epekto sa paglilinang. Dapat itong tandaan sa aking puso. Ngayon ay maaaring magkaroon ako ng pagkakataong suklian ang aking pasasalamat. Ngunit mula sa sinabi ni Fiksyong, ang cultivation ni Sister Jeer ay nasa antas na ngayon ng Great Immortal Venerable, at ang ibang tao na babae na pinaghihinala ang Blue Heart Fairy King ay mas makapangyarihan. Sa kasong ito, posible na siya ay nasa antas ng kaliwanagan. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik si Yang Yian. Pagkatapos tumawid sa talon, mayroon talagang isang natural na kuweba, at patuloy silang lumakad pasulong. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, biglang lumiwanag ang tanawin, at lumabas sila ng bundok. Tamang-tama, dumating sila sa isang lambak na may dagat ng mga bulaklak. Gaya nga ng sinabi ng bata, ang mga bulaklak dito ay napakalaki at mayroong lahat ng uri ng mga bulaklak, na halos kapareho sa kapaligiran ng Blue Heart Garden na nakita ko sa Lower World. Ito ay tagsibol sa buong taon, at ang mga bulaklak ay nasa buong pamumulaklak. Isa talaga itong Fairyland. Nang ilabas ko ang bata at ang Loach at humakbang sa gilid ng dagat ng mga bulaklak, tumingin ako sa kapaligiran, at isang malaking hagong na tunog ang nagmula sa langit. Oh my God, nandito na ang mga bubuyog. Natagpuan nila tayo. Ano ang dapat gawin ng master? Si Fiksyong ay halos hindi namamalayan na nababalisa, ang kanyang mukha ay nagbago, at tila siya ay nagdusa ng husto. At ang Loach, na pinahirapan ng mga bubuyog, ay hindi rin malay na nagtago sa likod ni Yang Yiu. Tumawa si Yang Yiu at pinagalitan, dalawang duwag. Buzz buzz buzz. Sa isang kisap mata, lumitaw ang mga bubuyog na tumatakip sa langit at araw sa itaas ng langit, at malapit na nilang palibutan silang tatlo. Sa oras na ito, isang malamig na nguso ang tumunog, at may kasamang mapang-akit at galit na pagsabi, "Ikaw na walang hiyang maliit na matabang tao, sinamantala mo ang aking pag-urong ngayon upang magnakaw ng pulot, at tumanggi kang magsisi, at nang ahas kang magdala ng mga tagalabas dito. Ngayon, kukunin ko ang iyong balat ng oso upang gawing damit." Narinig ni Yang Yian ang sumpang ito, na masyadong pamilyar. Sa isang iglap, sigurado siyang boses iyon ni Sister Jeer, ang diwata ng bubuyog. Sa pagkakataong ito, sobrang excited din siya. Hindi niya nakita ang isang matandang kaibigan sa loob ng libu-libong taon. Ano bang problema ni Master? Galit ang babaeng yan. Bakit hindi ka tumakas? Masakit ang masakta ng mga bubuyog, nanginginig ang boses ng batang si Fiksyong nang magsalita ito. Buzz buzz buzz. Sa oras na ito, ang kayig ng mga bubuyog na tumatakip sa kalangitan at araw ay dumating na parang isang itim na ulap, at umabot sa tuktok ng tatlong ulo ni Yang Yian. Si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinuan at nagmamadaling sinabi, "Sister Jeer, mangyaring maawa sa matandang kaibigan na bumisita.
Sa susunod na sandali, malapit na siyang tanggayan ng kayag ng mga bubuyog. Sa sandaling magsalita si Yang Yian, ang kayag ng mga bubuyog ay biglang umugang at umikot sa kanilang mga ulo. Kuya Yun, ikaw ba? Isang nagulat na boses ang umalangaw sa kalangitan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kislap ng liwanag sa kalangitan, at lumitaw ang isang magandang babae. Ito ay ang Bee Fairy Jeer. Kabanata 2352, The Blue Heart Immortal King. Sister Jeer, tagal na nating hindi nagkikita. Pinagmasdan ni Yang Yian ang mga bubuyog na tumatakip sa langit at ang araw na lumilipad, at agad siyang gamaan. Ngumiti siya at binati ang Bee Fairy. Nang makitang naabot na niya ang antas ng Great Immortal Venerable, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Nang iligtas niya siya at si Lear sa Blue Heart Garden, muli siyang nilinang mula sa Heavenly Immortal, ngunit ang aura ng diwata ay tulad na ng isang Great Immortal Venerable. Naisip ko na ang kanilang mga antas ng paglilinang ay hindi gaanong naiiba sa simula, ngunit nang muli silang nagkita libu-libong taon na ang lumipas, ang Bee Fairy ay isa ng Great Immortal Venerable. At ang kanyang cultivation level, na pinaghirapan niyang makamit, ay nasa tuktok lamang ng Great Perfection ng Immortal Emperor, at isang hakbang pa ang layo mula sa kaharian ng Immortal Venerable. Ang mga tao ay sobrang nakakainis kung ikukumpara sa iba, sanggal niyang sa puso niya. Ngunit normal na isipin ito. Ang Bee Fairy at Lear Mkak ay parehong mga demonyong hari ng nakaraang panahon. Sila ay muling nilinang at nakabawi sa kaharian ng immortal na hari ng napakabilis. At saka, napakaraming taon na ang lumipas, at hindi mahirap malaman na naabot na nila ang antas ng Great Immortal Venerable mula ngayon, at ito ay itinuturing na maliit na bilang para sa kanila. Ganoon din sa Immortal King na si Lan Xin. Lahat sila ay mga nilalang mula sa huling panahon, at umiral ng hindi bababa sa 100,000 taon. Sa ganitong antas ng paglilinang, imposibleng makipagkumpetensya. Ang Bee Fairy ay tumalon pababa mula sa langit at damapo sa lupa. Mukhang libu-libong taon na silang magkakilala pero pareho silang nagbubuntong hininga. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa bilis ng paglilinang ng Bee Fairy, at ang Bee Fairy ay napabuntong hininga din sa mabilis na pag-unlad ni Yang Yiyo. Sa mga mata ng Bee Fairy, si Yang Yiyo ay nasa tuktok na ng Great Perfection of the Immortal Emperor. Sa loob lamang ng ilang libong taon, ang nakababatang kapatid na ito ay nakamit ang gayong tagumpay sa paglilinang. Sa katunayan, tumagal si Yang Yiyo ng wala pang 10,000 taon para maabot ang antas na ito ng paglilinang. Paano siya? Maaari itong ituring bilang isang nirvana recultivation, na nagdaragdag ng hanggang sa higit sa 10 taon ng cultivation. Ang muling paglilinang ng nirvana ay ang dakilang perpekto ng Demon Lord. Sa mata ng Bee Fairy, si Yang Yiyo ay pambihira at may magandang kinabukasan. May kung anong komplikado sa ekspresyon niya. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa mga pagkakataong nangyari kay Yang Yian noong una niya itong nakilala, gamaan ang loob ng Bee Fairy. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Yang Yian ay anak ng tadhana sa ilalim ng dakilang Dao. Dapat siyang magkaroon ng ganoong paglilinang. Nagkatinginan silang dalawa at pareho ang iniisip. Sa susunod na sandali, lahat sila ay bumalik sa parehong oras, tumingin sa isa't isa, at nakita ang magkatulad na ekspresyon sa mga mata ng isa't isa. Tapos nagtawanan silang lahat. Haha, Kuya Yun. Haha, Ate Jeer. Halika, yakapin mo si ate. Masayang ngumiti ang Bee Fairy, ngunit nagkusa na yakapin si Yang Yian. Nagkakilala silang dalawa mula sa pagiging maingat sa isa't isa, at pagkatapos ay nakilala nila ang isa't isa sa buhay at kamatayan. Tinatawag nga silang magkapatid. Nakita kong muli si Yang Yian, napakasaya ko. Ngumiti si Yang Yian at niyakap ang dalawa, at pagkatapos ay nagsabi, Sister Jeer, hindi ko inaasahan na makikita kita muli dito. Akala ko napakalaki ng mundo ng engkanto kaya hindi na kita makikita pa. Haha, sinong nagsabi na hindi pala, bakit ka pumunta sa Little Wilderness at nahanap mo ang lugar kung saan ako, ang iyong kapatid, ay nagsasanay? Nakangiting tanong ng Bee Fairy. Tumingin si Yang Yiyo sa maliit na batang fiksyong sa likod niya at sinabing, pumunta ako sa Xiaohongwang para maghanap ng isang tao, at nagkataon lang na pumunta ako sa lugar mo. Salamat kay fiksyong bata. Pagkatapos ay nagsalita si Yang Yiyo ng ilang salita. Napagtanto ng Bee Fairy kung bakit dumating si Yang Yiyo. Pinandilatan niya ang flying bear na bata at sinabing, sa katunayan, pagkatapos kong umakyat sa Fairyland, nahanap ko ang kinaroroonan ni Sister Lan Xin pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko. Sa magulong Fairyland. Ako. Natagpuan dito si Sister Lan Xin, at doon ko nalaman na mayroon pala kaming kapitbahay na matabang oso na ito. Pagkarating dito, si Sister Lan Xin ay nagtanim ng maraming bulaklak dito, kaya ipinatawag ko ang mga taluktok upang magtimpla ng pulot.
Hindi ko ini-expect na pagkatapos na malaman ng maliit na matabang lalaki ang tungkol dito, madalas siyang pumupunta para magnakaw ng pulot. Haha, sa totoo lang, marami akong paraan para maturuan ka ng leksyon, pero mabait si Ate Lanzin. Nakikita niya na hindi ka masamang tao, kung hindi ay ipapahiya kita. Gusto ko lang magsaya. Nilabanan ko ang talino at lakas ng loob ko sa maliit na taong mataba nitong mga taon, haha. Sa puntong ito, namula ang mukha ng batang flying bear, ngunit sumagot din siya sa mahinang boses, hindi mo rin ako matatalo. Pareho tayo. Sinong kapatid ang kinakatakutan ko, hindi ikaw? Hehe, kung hindi ka natatakot, bakit ako tumatakas sa bawat oras? Biro ng Bee-Fairy. Sa katunayan, nakikita ni Yang Yian na kinakalaban lang ng Bee-Fairy ang batang matabang bata. Napakaraming bubuyog ang pinakawalan mo, hindi ako natatakot na maging tanga, matigas na sabi ng maliit na brat. Hihihi. Ikaw, kung hindi dahil sa pagiging cute mo, paano kita hahayaang magnakaw ng honey sa bawat oras? Sinaktan kita para lang asarin ka. Kung ikaw, isang batang mataba, ay lumapit sa akin para humingi ng pulot ng lantaran, magiging kuripot akong tao dahil ang cute mo. Pero hindi ka naging open at above board for thousands of years, and you would always be the pigs I let eat. Well, ngayon ay maaari mong sundin ang aking kapatid na si Yon, na isa ring pagpapala para sa iyo. Mamaya, hahayaan kitang kumain ng masarap. Nakangiting sabi ng Bee-Fairy na si At. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ng batang si Fiksyong, ngunit mukhang nahihiya rin siya. Sa katunayan, sa libu-libong taon, hindi niya kailanman hiningi ang kapitbahay na kapatid na ito ng pulot ng hayagan, ngunit palaging ninanakaw ito ng palihim. Ngayong bukas palad na sinabi ng Bee-Fairy na bibigyan niya siya ng masarap na pagkain, nakaramdam siya ng hiya. Pagkatapos mag-isip sandali, siya ay yumuko ng mataimtim sa Bee-Fairy at sinabi, "Salamat sa iyong kagandahang loob, kapatid. Ako ay walang alam noon. Patawarin mo ako." Sa isip ng munting bata na si Fei Xiong, siya ang may kasalanan. Libu-libong taon na silang magkapitbahay. Ngayong aalis na siya kasama si Yang Yio, dapat din siyang humingi ng tawad sa Bee-Fairy. Ikaw, kung gusto mong pasalamatan ng isang tao, pasalamatan mo si Sister Lanzin. Siya ang dapat mong pasalamatan. Kung hindi pa ako pinigilan ni Sister Lanzin sa simula, matagal na akong nakipag-usap sa iyo. Nakangiting saway ng Bee-Fairy. Ako, medyo natatakot ako sa kanya, mahinang sabi ng batang brat. Tumayo si Yang Yio at nakinig sa Bee-Fairy at sa maliit na brat na nag-uusap, ngunit nasasabik din siya sa kanyang puso. Sure enough, tama siya. Nandito ang Blue Heart Fairy King. Ang mas makapangyarihang binanggit ng munting brat na si Fei Xiong ay ang Blue Heart Fairy King. Siyempre. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang Blue Heart Fairy King ay wala na sa level ng isang Fairy King. Nais din niyang bisitahin ang Blue Heart Fairy King. Sa oras na ito, nakangiti ang Bee-Fairy, "Ikaw na maliit na matabang oso, talagang tanga ka. Isipin mo kung paano mo binuksan ang iyong espiritual na karunungan para magsanay." Kumurap-kurap ang Bee-Fairy habang nagsasalita. Si Yang Yio ang unang nag-react at bumulong, "Sister Jeer, maaaring ang nagpapaliwanag sa munting brat ay ang Fairy King na si Langsen." Ngumiti ang Bee-Fairy at nagsabi, "Matalino si brother yon. Si Sister Langsen ay naninirahan sa hiwalay dito sa mahabang panahon upang magsanay ng tao. Mga 30,000 taon na ang nakalilipas, isang araw ang maliit na oso na ito ay hindi sinasadyang nakapasok sa lugar ng pagsasanay ng kapatid na babae, at naliwanagan niya ito ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay naroon ang maliit na matabang oso ngayon. Ang mga batang lumilipad na oso na ito ay sumigaw sa gulat, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi nila, "Naaalala ko, nalilito ako pagkatapos kong maging psychic, ngunit mayroon talagang isang tao na lumitaw sa kaibuturan ng aking memorya. Ito pala ay ang makapangyarihang kapatid na iyon. Ano sa tingin mo? Mayroon ka bang pangalawang kapitbahay sa lugar na ito ng Xiaohongwang?" Napangiti ang Bee-Fairy. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Yang Yian na sabihin, "Sister Jeer, gusto kong bisitahin ang Blue Heart Immortal King. Nakuha ko ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Tiankunpot nang ako ay bumaba sa mundo. Ito ay isang pabor. Dahil nagkita kami ngayon, dapat ko siyang bisitahin. Maaari din itong ituring bilang aking pag-unawa sa sanhi at epekto sa aking puso. Let's go, Sister Gang, halika, gunitain natin ang nakaraan." Pero si Sister Langsen ay nagsasanay sa pagninilay-nilay. Depende sa pagkakataon kung pupunta siya upang makita ka. Libu-libong taon ko na siyang hindi nakikita. Nagmumuni-muni siya sa lambak. Sabi ng Bee-Fairy at dinala si Yang Yian at ang dalawa pa sa kailaliman ng lambak. Habang nasa daan, naalala nilang dalawa ang nakaraan.
Sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil alam ng Bee Fairy ang tungkol sa mga gawa ni Yang Yian. Walang gaanong masasabi tungkol sa kanyang mga gawa. Matapos mahanap ang Blue Heart Immortal King, nag-practice siya dito at hindi pa nakakalabas. At maikli ring ikinwento ni Yang Yian ang tungkol sa kanyang karanasan sa pag-akyat sa Fairyland. Paulit-ulit niyang sinasabi na itatatag niya ang Cloud Gate sa Chaos Immortal Realm, at sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa Little Flood para hanapin ang Black Lotus. Siyempre, pagkatapos na makilala niyang ang Bee Fairy at ang Blue Heart Immortal King, iniisip din niya sa kanyang puso, kung maaari niyang hilingin sa kanila na lumabas ng bundok at sumali sa Cloud Gate. Ngunit nilunok niya pabalik ang mga salita nang dumating ito sa kanyang mga labi. Dahil ayon sa Bee Fairy, walang duda na ang cultivation level ng Blue Heart Fairy King ay tiyak na isang makapangyarihang tao sa level ng enlightenment, at maaaring ito ay isang high-level enlightenment level. Medyo hindi makatotohanan ang pagnanais na imbitahan ang gayong makapangyarihang tao na sumali sa Yunmen. Kaya't pinigilan niya ang ideyang ito at gusto na lang niyang makilala ang Blue Heart Fairy King para maunawaan ang ugnayan sa kanyang puso. Mas mahalaga na bumalik at hanapin ang Black Lotus. May tiwala pa rin siya sa paghiling kay Black Lotus na lumabas ng bundok. Nandito na si Yunzi. Nang iniisip ito ni Yang Yiyo, nagsalita ang Bee Fairy. Tumangala siya at nakita niya ang isang bahay na pawid sa gilid ng tubig. Ito dapat ang lugar kung saan nag-practice ang Blue Heart Fairy King. May mahinang pag-asa sa kanyang puso. Kabanata 2353, More Like an Immortal. Natural na alam ni Yang Yian na ang kasalukuyang Blue Heart Immortal King ay hindi ang Blue Heart Immortal King ng nakaraan. Baka akalain ng kaibigan niya na isa siyang hidden boss, totoong malakas na lalaki. Ngunit siya ay nabighani sa kanya sa mahabang panahon sa mas mababang mundo libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kayamanan ay napakalakas na kaya niyang buhayin sina Liu Er at Feng Xian at hayaan silang muling ipanganak at muling mabuo. Ang ganitong paraan ay nakamit sa antas ng Immortal King. Ayon sa pangunawa ni Yang Yian sa kontemporaryong Immortal King sa Immortal World, imposibleng gawin ito. At ang pangunahing punto ay ang Blue Heart Immortal King ay isang figure sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo. Nag-usap sila ni Feng Xian Liu Er noon. Marahil siya ay bumagsak 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon hindi ko inaasahan na buhay pa pala siya. Nagkataon, nakatago pa rin siya sa maliit na ilang ng magulong immortal na domain. Natural na gusto niyang makilala ang isang malakas at kakaibang babae. Ngayon ay nasa harapan na niya ito, at hindi niya maiwasang matuwa. Sa pagtingin sa maliit na patio na itinayo na may 3 bahay na pawid, si Yang Yian ay medyo natigilan, iniisip na ito ay napakasimple. Ang Bee Fairy sa tabi niya ay tila nakita kung ano ang iniisip ni Yang Yian, at nagtanong ng nakangiti, sa tingin mo ba napakasimple nito? Napangiti si Yang Yian na nahihiya at tumango, sa tingin ko ang dojo ng mga senior masters tulad ni Lan Xingxianwang ay dapat na sobrang engrandi. Bahagyang ngumiti ang engkanto ng bubuyog at nagsabi, kapareho ko ang ideya mo sa simula, ngunit hulaan mo kung ano ang sinabi ni Ate Lanzin. Napakahusay na nakipagtulungan si Yang Yian at nagsabi, ano ang sinabi niya? Sinabi ng diwata ng bubuyog, sinabi niya na ang lahat ng pamamaraan ay bumalik sa pinagmulan at ang dakilang paraan ay simple. Ito ang kakanyahan. Ang paglilinang ay tungkol sa katotohanan, ang paglilinang ay tungkol sa puso, at ang pagsasanay ay tungkol sa puso. Bukod dito, ang lahat ng iba ay mababaw. Kung mas bumalik ka sa orihinal, mas simple ito. Yang. Hindi napigilan ni Yian na tumango nang marinig niya iyon. Pakiramdam niya ay dumiretso sa kanyang puso ang mga salitang ito. Yumuko siya sa diwata ng bubuyog at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, salamat Ate Jier sa iyong payo. Ikaw, magalang ka pa rin sa akin. Kung gusto mo akong pasalamatan, salamat kay Ate Lanzin. Ang mga salitang ito ang kanyang sinabi. Napangiti ang diwata ng bubuyog at tumingin sa kubo na gawa sa pawid. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay yumuko sa direksyon ng courtyard. Sa oras na ito, bumulong ang Bee Fairy sa courtyard, nagpunta si Sister sa Blue Heart Garden sa Lower World, at binisita ng iyong tagapagmana na si Yang Yian. Medyo kinakabahan si Yang Yian sa sandaling ito, iniisip kung makikita siya ni Lanzin. Alam din niya na ang isang sinaunang malakas na tao ay hindi madaling makakita ng mga tao. Maging ang Bee Fairy, na madalas nakasama niya, ay hindi nakita si Lanzin sa loob ng libu-libong taon. Siya ay nagsasanay ng may konsentrasyon, at tunay na naliwanagan sa langit. Sa sandaling ito, tumawag ang Bee Fairy, ngunit hindi niya alam kung makikita siya ni Lanzin. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay pagkatapos na tumawag ang Bee Fairy,
Automatikong bumukas ang pinto ng bahay na gawa sa pawid, at isang napakamagnetic at malumanay na boses ang dumating, "Jier, ipasok mo siya." Tuwang-tuwa si Yang Yian, at hindi inaasahan na makikita siya ni Lan Xin. "Haha, fair na, may mukha kang bata. Nakatira kami ni Ate Lan Xin sa lambak. Minsan kapag pinupuntahan ko siya, baka hindi niya ako makita." Nakangiting sabi ng Bee Fairy, nanguna at naglakad papunta sa courtyard, sinenyasan si Yang Yian na sumunod. Habang nagsasalita si Yang Yian, sinundan niya ang Bee Fairy papasok sa bahay na gawa sa pawid, at natural na sumunod ang Loach at ang bata. "Ate!" Tawag ng Bee Fairy nang makapasok siya. Tumingin si Yang Yian at nakitang isa nga itong babae na nasa 20s, medyo malamig ang mukha. Nakaupo siya sa isang unan sa pangunahing bulwagan sa sandaling ito, at kitang-kita na siya ay nagmumuni-muni at nililinang ang tao. Nagulat si Yang Yian sa unang tingin. Talagang ang Immortal King na si Lan Xin ang nakilala niya noong taong iyon. Siyempre, ang nakita niya sa mas mababang mundo noong taong iyon ay isang maliit na imahe at kaluluwa, ngunit ang hitsura ay hindi nagbago. Kaya lang alam niyang wala na si Lan Xin sa kaharian ng Immortal King. Kung sa anong larangan ng paglilinang siya naruroon, hindi niya ito makita. Pumikit ang kabilang partido at nagmuni-muni. Sa oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ibabaw. Ngunit nang imulat ni Lan Xin ang kanyang mga mata, nakita ni Yang Yian ang eksena ng asawa ng Panginoon ni Tianji noong una siyang pumunta sa Ninth Heaven. Sa sandaling ito, namulat ang mga mata ni Lan Xin, at halos kapareho sila ng mga mata ng asawa ng Panginoon ni Tianji noon, ngunit nakita niya ang isang eksena ng isang maliwanag na starry river sa kanyang mga mata. Halos mawala ng malay si Yang Yian. Sa kabutihang palad, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang mga mata ni Lan Xin. Siguradong malakas siyang tao. Ito ang unang naisip ni Yang Yian. Walang pakiramdam ng anumang mahiwagang kapangyarihan mula kay Lan Xin, tulad ng isang ordinaryong tao, ngunit kung mas karaniwan siya, mas pambihira siya. Sa susunod na sandali, tumayo si Lan Xin at ang kanyang mga mata ay direktang bumagsak kay Yang Yiyo. Yang Yiyo. Nag-react at mabilis na yumuko, binati ni Yang Yiyo si Senior Lan Xin. "Naman ako ang iyong mahiwagang kapangyarihan ng nagkataon sa mas mababang mundo. Noon pa man ay gusto kong magkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo ng personal. Ngayon ay nakuha ko na ang aking hiling. Salamat, Senior. Hindi mo kailangang maging magalang. Ang lahat ay nakatadhana. Ito ang iyong pagkakataon at swerte. At kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa inyo, Bee Fairy at Liu Er, natatakot ako na hindi ka na bumalik sa mundo ng mga engkanto ng napakaaga. Bumangon ka at maupo." Napakaamo ng boses ni Lan Xin, na may sarap na hindi tinatablan ng mga paputok. Nararamdaman din ni Yang Yiyo na gusto niyang mapalapit sa kanya ang mga tao. Sa mundo ng mga engkanto, marami na siyang nakitang mga engkanto, ngunit sa sandaling ito naramdaman niya na si Lan Xin ay mas parang isang engkanto. Napakapambihira. Habang nagsasalita siya, winuwagayway niya ang kanyang kamay at isang set ng mga mesa at upuan ang lumitaw sa bulwagan, at sa mga ito ay lumitaw ang iba't ibang mga fairy fruit, honey nectar, at maging honey crystals. Ang kalidad ay higit na mas mahusay kaysa sa nakita niya sa Blue Heart Garden sa ibabang mundo. Gurgle. Sa oras na ito, isang tunog na sumisira sa kapaligiran, na halatang tunog ng paglunok ng laway. Nang lumingon si Yang Yian, nakita niyang ang maliit na brat na si Fei Xiong ang lumulunok ng kanyang laway, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa honey nectar at honey crystal sa mesa. Dahil dito ay napahiya si Yang Yian, at tinitigan niya ng masama ang maliit na brat, nagmumura sa mahinang boses, walang kwentang tanga. Nanliit ang leeg ng munting brat nang siya ay isumpa ni Yang, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang mga mata sa mesa. "Anong tinitingin-tingin mo? Igalang mo si Senior Lan Xin, siya pa rin ang benefactor mo sa pagbubukas ng iyong espiritu." Sinumpa ni Yang Yian ang munting brat. Tanging. Pagkatapos ay nag-aatubili na inilayo ng maliit na brat ang kanyang mga mata, humakbang pasulong, lumapit kay Lan Xin, at agad na lumuhod, sinabing malakas na may parang bata na boses, "Sa kagubatan ng duwende sa tabi ng lawa ng bulaklak sa dagat, binabati ni Fei Xiong ang iginagalang na guro at pinasasalamatan ang respetadong guro sa pagbubukas ng iyong espiritu." Bang bang bang. 3 beses na yumuko ang bata habang nagsasalita. Lihim na hinangaan ni Yang Yian sa kanyang puso, ang batang ito ay talagang matalino, tinawag niya itong Master, nang direkta at mabilis na yumuko, ito ay upang makilala ang Master. Ngunit muli, upang magkaroon ng isang malakas na tao tulad ni Lan Xin bilang isang Master, natatakot ako na kahit sino ay payag. Kaya tumangala si Yang Yian sa brat, bobo daw ang mga bear, pero ngayon mula sa flying bear ng Little Brat, wala na itong kinalaman sa katangahan. Napakatalino.
Palihim na sinulyapan ni Yang Yian si Lan Xin, ngunit nakita niyang may bahagyang ngiti sa kanyang kalmadong mukha, at pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang manggas, at ang maliit na flying bear brat ay sinunod. Narinig ko lang na sinabi ni Lan Xin, ikaw, ang matigas ang ulo na oso, ay napakatalino. Casual kung binuksan ang iyong espiritu noon. Ito ay iyong sariling magandang kapalaran. Hindi mo kailangang maging alagad ko. Ito ang karma ng pagiging kapitbahay mo sa loob ng 10,000 taon. Wala akong planong tumanggap ng isang apprentice, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos magsalita ni Lan Xin, tila nakita niya ang iniisip ng munting Fei Xiong. Ngumiti siya at sinabi, mukhang susundan mo ako palabas ng munting ilang. Mabuti iyan. Hindi ka makakaunlad kung palagi kang mananatili sa munting ilang. Ngayong naalis na ang mga hadlang ng makalangit na dao, nagsimula na ang tunay na daan ng paglilinang. Sa hinaharap, ang lupain ng mga immortal ay hindi mahuhulaan sa mga tuntunin ng kapalaran at sakuna. Kung walang lakas, hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili. Kung tutuusin, kailangan mo pang maghanap ng malaking punong magpapala sa iyo, at kailangan mo ring patuloy na magsumikap sa pagtatanim. Ang pagpunta sa labas ay mabuti rin para sa iyo. Gayunpaman, pagkatapos mong lumabas, hindi ka dapat kumilos ng matuwid bilang isang tao o isang demonyo. Hindi ka dapat kumilos ng hindi malinaw sa hinaharap, kung hindi, hindi ka makakarating sa kalsada. Kumain ng kahit anong gusto mo, at bigyan ang iyong kapareha ng bahagi ng nakaraan. Kung kulang pa, meron pa. Sa oras na ito, kinausap ni Lan Xin ang maliit na brat na parang isang mabait na elder, na may mapagmahal na tingin sa kanyang mga mata. Naririnig din niyang Yiyu na, sa katunayan, binibigyang pansin ni Lan Xin ang maliit na brat sa loob ng maraming taon, ngunit hindi lang siya nagpakita. Sa madaling salita, si Fei Xiong ay nasa ilalim ng proteksyon ni Lan Xin sa loob ng napakaraming taon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na primitive na mundo, isang mundo na puno ng mga primitive na hayop. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Lan Xin, si Fei Xiong ay namatay na ng 10,000 beses. Bagamat tinanggihan ng immortal na hari na si Lan Xin ang kahilingan ni Fei Xiong na maging kanyang disipulo, naiintindihan ni Yang Yiu ang pag-aalala sa kanyang mga salita. Bilang karagdagan, sa kanyang sinabi, tila matagal na niyang alam na nasakop niya si Fei Xiong at naging amo ni Fei Xiong, ngunit hindi niya ito sinabi. Dahil dito, medyo napahiya si Yang Yiu. Kabanata 2354 ang lihim ng walang kamatayan. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang maliit na brat na si Fei Xiong at ang loach ay medyo nakakahiya. Kitang-kita niya na pareho silang foodies. Pagkatapos magsalita ni Lan Xin, ang maliit na brat ay mabilis na nagpasalamat sa kanya, kinuha ang honey at honey crystal sa mesa at nagtago. Tila sa mga mata ng dalawang mahilig sa pagkain, ang mga honey nectar na ito ay mas mahalaga kaysa sa payo ni Lan Xin, isang malakas na lalaki. Walang imak na umiling si Yang Yiu, ngunit hindi na nagsalita pa. Alam niya na kung ito ay ang maliit na brat na si Fei Xiong o ang loach, sila ay mahalagang pareho, hindi gaanong naranasan sa mundo, at may kaisipan ng isang bata. Siya ay hindi masyadong mag-isip. At bahagyang ngumiti si Lan Xin at walang sinabi. Alam na alam niya ang katangian ng batang si Fei Xiong. Pagkaalis ni na Fei Xiong at Nikyo, tumingin si Lan Xin kay Yang Yian at sinabing, huwag kang pigilan. Kung tutusin, nakatadhana tayong magsama-sama. Kung tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Chenkon, ito ang iyong pagkakataon. Pagkaraan ng maraming taon, nalinang mo ba ito tungo sa malaking tagumpay? Ngunit pagkatapos magtanong ni Lan Xin tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Chenkon, namula ang mukha ni Yang. Not to mention the great success, hindi man lang niya nakamit ang maliit na tagumpay. Dahil pagkatapos ng pagsasanay, ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay hindi naglaro ng inaasahang epekto sa kanyang mga kamay, kaya hindi na niya ito pinag-aralan ng malalim. Sa sandaling ito, tinanong ni Lan Xin, na nakaharap sa taong sangkot, talagang namumula at nagigilty si Yang Yian. Pero wala siyang balak na itago ito. Namula siya at sinabing, hindi. Hindi ako maglakas loob na itago ito sa iyo, senyor. Ni hindi ko pa nakakamit ang maliit na tagumpay ng mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Chenkon. Nabigo ko ang matataas mong inaasahan. Sa harap ng Immortal King na si Lan Xin, para siyang bata. Nakaharap sa mga mata ni Lan Xin, nakonsensya siya kahit na gusto niyang magsinungaling, at ayaw niyang magsinungaling, kaya sinabi niya ang totoo. Noong una, naisip niya na ang naghihintay sa kanya ay isang pagsaway ng Immortal King na si Lan Xin, ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali ay bahagyang ngumiti si Lan Xin at may sinabi na ikinagulat niya. Sabi niya, ang galing. Natigilan si Yang Yian. Ngumiti si Lan Xin at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, hindi ko intensyon na sisihin ka.
Sa kabaligtaran, ito ay isang magandang bagay para sa iyo na hindi nakamit ang mahusay na tagumpay sa paglilinang. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Lan Xin at mas nalilitong sinabi, Senyor, hindi ko masyadong maintindihan. Tinatawag mo akong Sister Feng Xian, pero magkapatid kami ni Feng Xian. Hindi bagay ang senyor. Pwede mo rin akong tawaging ate, at hindi mo kailangang maging sobrang reserba. Paano na? Ngumiti si Lan Xin at itinama ang problema ni Yang Yian sa address. Ito ang nagpasaya kay Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalapit si Lan Xin. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang paglilinang ay napakalakas, ngunit hindi niya inilagay sa ere ang isang senior sa harap niya. Naging maganda ang pakiramdam niya tungkol dito, ngunit umakyat din siya at sumigaw, nakilala ni Yang Yian si Sister Lan Xin. Ito ay isang makapangyarihang tao. Kung hindi niya nahawakan ang pagkakataong ito, siya ay isang tanga. Okay, magiging kapatid ko si Lan Xin sa hinaharap, ngumiti si Lan Xin. Siya ay mukhang napakasaya. Si Yang Yian ay mas masaya kaysa sa kanya. Pagbabago ng paksa, nagpatuloy si Lan Xin, ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Conchen Kun na nakuha mo noong nanatili ka sa mas mababang mundo ay talagang maraming depekto at hindi masyadong praktikal. Nang maglaon, muli kong napagtanto at pinagbuti ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Conchen Kun. Kung sasanayin mo ito ng perpekto, hindi mo magagawang sanayin ang aking pinagbyutang bagay na Fang Con, para ikaw ay isang magandang kun ngayon. Tuwang-tuwa si Yang Yian nang marinig niya ito. Ito pala ang dahilan. Mula sa ibig sabihin ni Sister Lan Xin, ituturo din niya sa kanya ang bago at pinahusay na Fang Conchen Kun. Mukhang mas makapangyarihan ang pinahusay na Fang Conchen Kun. Kung sanayin niya ang nakaraang Fang Conchen Kun sa pagiging perpekto, hindi niya magagawang sanayin ang pinahusay na Fang Conchen Kun pot ngayon. Ang dating Fang Conchen Kun ay may mga depekto. Paanong hindi masasabik si Yang Yian? Salamat, Sister Lan Xin, nagmamadaling nagpasalamat sa kanya si Yang Yian. Wala siyang kakulangan sa mahiwagang kapangyarihan, ngunit wala siyang mataas na antas ng mahiwagang kapangyarihan. Si Sister Lan Xin ay walang alinlangan na isang malakas na tao. Siya ay isang immortal na hari higit sa 100,000 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay tiyak na siya ay isang malakas na tao sa antas ng kaliwanagan, at marahil kahit isang mataas na antas ng kaliwanagan na malakas na tao. Paano magiging masama ang mga mahiwagang kapangyarihan na nilikha niya? Kaya nang marinig niyang na sinabi ito ni Sister Lan Xin, tuwang-tuwa siya. Ito ay para ituro sa kanya ang pinahusay na Fang Conchen Kun magical power muli. Si Yang Yian ay puno ng mga inaasahan para dito. Narinig kong muling sinabi ni Lan Xin, handa ka bang matutunan ang pinahusay na bersyon ng aking Fang Conchen Kun? Payag ako, 1,000,000 beses, salamat Sister Lan Xin. Nasa sabik na sagot ni Yang Yian. Kung sinabi niyang hindi siya payag sa oras na ito, isa siyang malaking tanga. Okay, kung ganoon, tuturuan kita. Nagsalita si Lan Xin at kumilos ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos niyang magsalita, itinuro niya ang isang daliri sa noo ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, tumayo ang Bee Fairy at ngumiti, tinawag si Loach at Flying Bear at lumabas, isinara ang pinto. Alam niya na gusto ni Sister Lan Xin na bigyan ng pagkakataon si Yang Yiyo, ang kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, mahalagang lumabas upang protektahan ang batas, at hindi niya sila dapat abalahin. Para kay Yang Yiyo, ang silid ay talagang isang pagkakataon. Nang itinuro ng Immortal King na si Lan Xin ang isang daliri sa kanyang noo, ang lihim na paraan ng pagsasanay ng mahiwagang kapangyarihan pagkatapos ng pagpapabuti ni Fang Conchen Kun ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Sa katunayan, ang Fang Conchen Kun na kanyang ginawa noon ay ibang-iba, ngunit ang pangunahing pundasyon ay hindi gaanong nagbago, na naging dahilan upang maunawaan niya ito ng mabilis at matuno ito sa pinakamabilis na panahon. Kasabay nito, umalangaw sa kanyang tenga ang kwento ni Lan Xin. Bagamat nagsimula ang kwento ng Immortal King na si Lan Xin, ang mahiwagang kapangyarihan ng Fang Conchen Kun na nakuha niya sa kanyang isipan ay mayroon ding mas mahusay na kumpirmasyon, na may malakas na pakiramdam ng larawan. Nagsimula ang pagkakataon ni Yang. Hindi ito nagtagal. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang paliwanag ni Lan Xin. Ito ay isang mahusay na paraan ng pagsasalita. Malaki ang nakinabang ni Yang Yian. Ito ay isang pakiramdam, isang pagsasanay, at isang magandang kapalaran. Matapos imulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, same time siyang yumuko kay Lan Xin at nagpasalamat, salamat, kapatid na Lan Xin. Tinanggap ni Lan Xin ang Reg Along ito. Ngumiti at nagsabi, hindi mo kailangang maging magalang. May patong ng pinagmulan sa pagitan mo at ako. Ito ang dapat kong gawin. Ito ay isang pagbabayad. Gusto talagang itanong ni Yang Yian kung bakit matagal na ang nakalipas.
Palagi niyang nararamdaman na may magandang impresyon si Lanzin sa kanya mula nang magkakilala sila. Siyempre, ang magandang impresyon na ito ay hindi isang emosyonal na magandang impresyon, ngunit mas katulad ng isang magandang impresyon tulad ng pagmamahal sa pamilya. Bagamat tinulungan niya noon sina Liu Er at Feng Xian sa lower world, at nakuha rin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Con Chen Kun, sinabi ni Lanzin noon na mayroon siyang malalim na relasyon kay Liu Er Feng Xian, na isang uri ng pagbabayad. Ngunit hindi inakala ni Yang Yian na para lamang dito, maaalagaan siya ni Lanzin, na maaaring ituring na nagtuturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman. Alam niya na ang mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng bawat malakas na tao ay bunga ng kanyang pagsusumikap sa buhay. Kung hindi siya pipili ng kahalili, hindi niya ipapasa ang lihim na kapangyarihang mahiwagang. Ngunit hindi siya disipulo ni Lanzin, at hindi rin siya naging apprentice nito. Dahil lang sa pagtulong niya kina Feng Xian at Lier sa mas mababang mundo noong taong iyon, na malayo sa opinyon ni Yang Yian. Kaya sobrang natarante siya. Sa sandaling ito, narinig niya na may koneksyon sa pagitan niya at ni Lanzin, kaya hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, Sister Lanzin, mayroon akong master, ngunit marami kang naituro sa akin, paano kita mababayaran? Ito ay isang pagsubok. Bahagyang ngumiti si Lanzin at sinabing, alam kong itatanong mo ito. Okay, sasabihin sa iyo ni ate. Gumagalaw ang puso ni Yang Yian, ngunit hindi siya nagsalita, naghihintay na magpatuloy ito. Ang layer of origin na ito ay natural na pinanggalingan ng iyong master, ang pambungad na pananalita ni Lanzin ay nagulat kay Yang Yian, ngunit naisip niya ito at naunawaan ito ng kaunti. May dalawang dahilan. Una, tinulungan ako ng iyong Panginoon na si Yun Changxi, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gantihan siya. Pangalawa, nagawa kong likhain si Fang Con Chen Kun dahil sa patnubay ng iyong Panginoon na si Yun Changxi, kaya ito ang pinagmulan. Ipinaliwanag ni Lanzin ang dahilan. Ngunit ang mga iniisip ni Yang Yiu ay lumipad sa mga ulap ng kalangitan. Nagpasya siya at naisip na ginabayan talaga ng matanda si Sister Lanzin. Baka may nangyari sa pagitan ng matanda at ni Sister Lanzin. Dapat ay. Gumaan ang loob ni Yang Yiu nang maisip niya iyon. Ngunit maraming tanong ang hindi niya moari. Ibig sabihin, ayon sa panahon, si Sister Lanzin ay isang figure mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, at ang matanda ay hindi nagsanay ng ganoon katagal sa ilalim ng kanyang impluensya, tama ba? Ang kakayahang gabayan ng Immortal King na si Lanzin, hindi ba't ang matanda ay isa ring figure sa Immortal Demon Era mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas? Ito ay medyo kahanga-hanga at medyo nakakalito. Hindi niya mapigil ang sabihin, hindi, ang aking Panginoon ay isang 12 kapigatian na kataas-taasang maluwag na walang kamatayan. Sa pagkakaalam ko, ang maluwag na immortal ay may makalangit na kapigatian minsan sa 1,000 taon. Kahit na pinigilan ng aking Panginoon ang panahon ng maluwag na immortal na kapigatian sa langit, natatakot ako na hindi ito hihigit sa 100,000 taon, tama ba? Natawa si Lanzin at sinabing, gaano karami ang alam mo tungkol sa mga immortal? Natigilan si Yang Yian. Talagang natarante siya nitong tanong. Ito ay isang simpleng isa lamang. Sinimulan ng mga immortal na linangin ang mga immortal mula sa mga celestial na immortal at patuloy na nilinang sa kaharian ng mga immortal. Hindi ba ito isang simpleng tanong? Ngunit alam niya na simula nang itanong ito ni Lanzin, natural na hindi ito tungkol dito. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Lanzin, alam ng lahat ng mga nilalang sa kontemporaryong immortal na mundo na ang pinakamataas na kaharian ng mga immortal ay ang kaharian ng Immortal Venerable, ngunit mayroon ding kaharian ng paliwanag sa Immortal Venerable. Ang tunay na sikreto ng immortalidad ay ang kaliwanagan. Tanging ang kaharian ng kaliwanagan ang ubod ng mga immortal. Pagkatapos ng kaliwanagan, ang isa ay maaaring maging isang tunay na walang kamatayang walang kamatayan. Ang kawalang kamatayan dito ay tumutukoy sa walang kamatayan ng kaliwanagan, dahil ang kaliwanagan ay isang uri ng pangunawa, isang mahusay na paraan, at isang malaking pagbabago sa walang kamatayang kaluluwa. Ang mga naliwanagan ay walang kamatayan. Kahit na ang pisikal na immortal na katawan ay nawasak, hanggat ang walang kamatayang ubod ng kaliwanagan ay naroon pa, maaari silang muling magkatawang tao at maglinang muli. Kapag sila ay naliwanagan muli, maaari nilang paikliin ang mga alaala ng kanilang nakaraan at kasalukuyang buhay. Masasabi ko lang sa iyo na ang iyong Panginoon ay isang malakas na tao sa aking panahon bago ang 12 Supreme Luz Immortals, isang malakas na tao sa rurok ng kaliwanagan, upang gabayan niya ako. Sa oras na iyon, ako ay isang maliit na immortal na kaka-advance pa lamang sa immortal na hari, at ang iyong Panginoon ay ang pinakamataas na buhay sa panahon ng mga immortal at mga demonyo. Nang maglaon, ang mga nangungunang malalakas na tao sa panahong iyon ay nakipaglaban sa mga immortal at mga demonyo, at lahat ay namatay,
ngunit alam kong imposibleng mapahamak ang pag-iral ng iyong amo, at higit sa lahat ay muling magkatawang tao at maglilinang muli. Nang maglaon, napansin ko na hindi ako madaling mahanap siya pagkatapos ng reincarnation. Lumipas ang isang panahon. Naranasan ko na ang panahon ng mga immortal at demonyo. Ngayon ay nakamit ko na ang tagumpay sa paglilinang. Wala akong pagkakataon na malaman ang kinaroroonan ng iyong Panginoon. Ngunit pagkatapos ng libu-libong taon ng pagpigil ng dakilang daw ng universo, nalaman ko na ang iyong Panginoon ay muling nagkatawang tao at nilinang sa Supreme Immortal ng 12 kapigatian. Kaya sinabi ko na may koneksyon kami. Hindi naman masyado para tawagin mo akong senior sister. Siyempre, kung hindi pa nababawi ng amo mo ang mga alaala niya sa dati niyang buhay, hindi na niya ako maaalala sa muli naming pagkikita, pero naaalala ko siya. Lagi kong naaalalang gantihan siya. Ngunit ang iyong Panginoon pa rin ang pinakamataas na pag-iral sa immortal na mundo. Wala akong kakayahang suklian ang kabaitan ng gayong malakas na tao, ngunit iba ka. Matapos kong malaman na ikaw talaga ang huling disipulo ni Yun Changxi, natural na ibinalik ko ang kabaitang ito sa iyo. Ito ay maaaring ituring bilang isang nais na aking natupad. Sa ganitong paraan lamang magiging matagumpay ang aking hinaharap na kaliwanagan. Ngayon naiintindihan mo na, huwag kang mag-alala. Nagulat si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kagaling ang namatay na matanda. Siya ay talagang isang malakas na tao na muling nagkatawang tao at muling nilinang. Matapos muling buuin ang kanyang buhay, nakatayo pa rin siya sa tuktok ng makapangyarihan sa mundo ng diwata. Matapos makinig sa mga salita ni Lan Xin, tumanggaw siya at naunawaan. Siyempre, naalala niya ang mga bagay na ito, at kailangan niyang dahan-daang matuno ang maraming impormasyon. Hindi siya nagulat na alam ni Lan Xin na siya ang disipulo ng patay na matanda. Kung ang isang malakas na tao ay may gustong malaman tungkol sa mundo ng mga engkanto, sino ang makakaalam nito sa isang pag-iisip at pagbabawas lamang? Siyempre, ayon kay Lan Xin, noong una ay hindi niya alam na ang namatay na matanda ay ang nagturo sa kanya na maging isang malakas na magsasaka. Nang mangyari ang kakaibang kababalaghan sa araw ng langit at lupa, sa wakas ay nalaman niyang ang namatay na matanda ang nagturo sa kanya, kaya siya, ang alagad, ang naging benepisyaryo. Ginantay ni Lan Xin ang pabor na ito sa kanya. Dapat sabihin na kinain niya ang mga dibidendo ng matanda. May buntong hininga din sa kanyang puso. Napakaganda talaga ng mga bagay sa mundo. Mas nabigla sa malalaking pagbabago sa immortal na kaluluwa na binanggit ni Lan Xin, anong uri ng immortal na core ang maaaring linangin, ito ang tunay na sikreto ng immortalidad ng immortal na immortal, ito ang sikreto ng mga immortal. Kabanata 2355 ang mga immortal ay mayroon ding habang buhay. Ayon kay Lan Xin, hanggat nililinang mo ang antas ng kaliwanagan, at nililinang ang immortal na kaluluwa upang linangin ang immortal na core, ikaw ay magiging tunay na immortal. Ang reincarnation at recultivation, o iba pang anyo ng nirvana ay maaaring maulit muli, ngunit ang memorya ng nakaraang buhay ay mawawala. Gayunpaman, hanggat naabot mo muli ang rurok ng kaliwanagan, maaari mong ibalik ang alaala ng nakaraan at kasalukuyang buhay. Sa ganitong paraan, ikaw ay isa pa ring walang kamatayang walang kamatayan. Ang layunin ng paglinang upang maging isang walang kamatayan ay palaging maging walang kamatayan. Lumalabas na ito ay tumutukoy sa pagliliwanag ng walang kamatayang ubod. Kung walang immortal na pagbabagong anyo ng kaluluwa sa ibaba ng kaliwanagan, kung linangin mo hanggang sa immortal na kaibuturan, mamamatay ka pa rin. Tanging kapag ang immortal na kaluluwa ay nabago at nilinang sa immortal na kaibuturan, ito ang tunay na sikreto ng immortalidad. Ngayon ay pinalawak ni Yang Yiyo ang kanyang pananaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay marami na siyang natamo. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng pagpapabuti ni Lan Xin, ang kapangyarihan ng Fangcon Shenkun ay lubos na napabuti, na ibang-iba sa dati. Ang literal na kahulugan ng may langit at lupa sa isang pulgadang parisukat ay naging isang katotohanan. Ngayon, kung gagamitin mo ang mahiwagang kapangyarihang ito, maaari mong kontrolin ang kapaligiran ng langit at lupa sa loob ng isang tiyak na saklaw, manipulahin ang mga batas sa loob ng saklaw na ito, at direktang paliitin ang kaaway o target. Sa bagay na ito, ang pinahusay na kapangyarihan ng Fangcon Shenkun na mahiwagang kapangyarihan ay direktang pumutol sa pagpapalaki, pinapanatili lamang ang pagliit ng mga bagay, mas kapaki-pakinabang, at 30% na mas malakas. Ang dating Fangcon Shenkun magical power ay ang gumawa ng mga bagay na mas malaki o mas maliit, na pinakikialaman din ng mga batas ng langit at lupa, ngunit ito ay angkop lamang para sa mga taong mas mababa sa parehong antas, ngunit ngayon ang kapangyarihan ay nadagdagan ng 30% sa batayan. Halimbawa, kung si Yang Yian, ang caster, ay isang pangunahing cultivation ng Immortal Emperor,
maaari siyang mag-spell sa gitna at huling yugto ng Immortal Emperor at ang Great Perfection. Ito ay isang malaking pagpapabuti. Kung mas mataas ang cultivation, mas malaki ang kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Chen Kun, at mas magtatagal ito. Siyempre, ang parehong ay totoo sa kabaligtaran. Kung makatagpo ka ng isang malakas na tao na lampas sa saklaw ng lakas ng paglilinang, ang impluwensya ng mahiwagang kapangyarihang ito ay magiging mahina. Gayunpaman, para kay Yang Yian, ito ay napakahusay. Kung wala kang antas upang maimpluwensyahan, ito ay hindi isang bagay ng lakas, ngunit laban sa langit. Walang mahiwagang kapangyarihan sa mundo na hindi masusupol. Ang pagpapabuti ni Lan Xin ay ang gawing simple ang komplikado at direktang ituro ang mahusay na paraan. Ang maliit na pagbabago ay may malaking kapangyarihan. Ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay hindi maaaring maliitin ngayon. Iniisip ni Yang Yiyo na magagawa nitong iikot ang mga talahanayan kapag ginamit sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, talagang nakinabang siya sa namatay na matanda. Puno rin siya ng curiosity tungkol sa namatay na matanda, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng pag-iral ang patay na matanda sa panahon ng diwata at demonyo, at anong uri ng kwento niya noong panahon ng diwata at demonyo. Kaya't nalaman niyang habang hindi niya naiintindihan, bilang isang alagad, ang kanyang Panginoon, mas misteryoso ang nasa isip ng matanda. Tungkol naman sa kwento ng namatay na matanda sa panahon ng diwata at demonyo sa kanyang nakaraang buhay, natatakot ako na hindi ito alam ng mga nakatatandang kapatid, at maging ng mga taong 10 taong gulang. Ayon kay Lan Xin, maaaring nabawi ng matanda ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay matapos muling maabot ang rurok ng kaliwanagan sa buhay na ito. Walang alinlangan na ang kanyang paglilinang at mahiwagang kapangyarihan ay tiyak na gagawa ng isa pang malaking hakbang pasulong. Pag-isipan ito, maaaring hindi ito maiiwasan, kung hindi man libu-libong taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng patay na matandang lalaki ang isang grupo ng mga napaliwanagan na tao sa immortal na mundo patungo sa Heavenly Road at sinira ang mga tanikala ng Great Dao, o ang labanan ng mga katutubo ng banal na mundo na nagbabantay sa daanan patungo sa langit ay nanalo. Ang tagumpay na ito ay nabawi ng matanda ang alaala ng immortal at demonyong panahon sa kanyang nakaraang buhay. Marahil siya ay may mahusay na mahiwagang kapangyarihan, kaya naglaro siya ng isang laro, na nakabasag ng mga tanikala at nagkaroon ng kakaibang fenomena ng langit at lupa sa mga taong iyon. Hindi ko alam kung ano ngayon ang patay na matanda ginawa. Siya at ang mga may titulong immortal na pumunta sa Heavenly Road ay pumasok sa God Realm. O nasa Heavenly Road pa rin sila. O natrap pa sila sa Heavenly Road. Maraming pagdududa. Ngunit ayon kay Chanji Master at Old Willow, ang patay na matanda ay hindi dapat patay, ngunit kung ano ang sitwasyon, ay hindi alam. At ngayon, ayon kay Lan Xin, pagkatapos maabot ng kultibasyon ang antas ng kaliwanagan, ang immortal na kaluluwa ay nagbabago ng malaki at ang immortal na core ay nalilinang. Hindi mamamatay, kahit na masira ang walang kamatayang katawan, maraming paraan upang mabuhay. Kaya, alam ni Yang Yiyo na ang patay na matanda ay tiyak na hindi mamamatay, ngunit hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Para sa kadahilanang ito, ang asawa ng amo ni Chanji ay pumunta sa Heavenly Road upang suriin ang sitwasyon. Gustong pumunta ni Yang Yiyo, ngunit sinabi ng asawa ng master na ang Heavenly Road ay hindi madaling puntahan. Kung wala kang cultivation ng Tangguo, huwag mo nang isipin ang pagpasok sa Heavenly Road. Kung wala kang paglilinang ng mataas na antas ng Tangguo, huwag kang pumunta. Ito ay isang patay na dulo. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, maaari lamang siyang mag-alala tungkol dito. Huwag mo nang isipin ang pagpunta sa Heavenly Road. Imposibleng pumunta doon. Doon nagpupunta ang tunay na malakas para labanan ang langit at hintayin ang daang makalangit. Ang tanging inaalala niya ay ang Panginoon at ang Panginoon. Matapos marinig ang sinabi ni Lan Xin ngayon, medyo gumaan ang loob niya. Speaking of which, marami siyang dapat harapin. Ang Cloud Gate Ceremony ay gaganapin na, at walang balita mula kay Killer ng Little Phoenix. Ito ang mga bagay na kailangang gawin ng Mad Alien. Matapos isipin iyon sa kanyang isipan, handa nang umalis si Yang Yiyo. Gusto niyang hanapin si Helian at gawin muna ang mga bagay na nasa harapan niya. Malakas talaga ang matanda, at naniniwala siyang walang mangyayari. Ngunit bago umalis, mayroon pa rin siyang matapang na tanong na itatanong kay Lan Xin. Sister Lan Xin, pwede ba akong magtanong? Sabi ni Yang Yiyo. Sige, ngumiti si Lan Xin. Bamulong si Yang Yiyo, ate, ilang antas na ng kaliwanagan ang naabot mo ngayon? Natigilan si Lan Xin at sinabing, ate, nasa ika-8 antas na ako ng kaliwanagan, isang hakbang ang layo mula sa ika-9 na antas. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo at naging matapang dahil hindi siya galit. Alam niyang napakabastos na magtanong sa iba tungkol sa kanilang cultivation level,
ngunit walang pakialam si Lan Xin. May plano si Yang na mag-recruit ng mga eksperto para sa Yunmen. Si Lan Xin, na umabot sa ika-8 antas ng kaliwanagan at malapit nang maabot ang ika-9 na antas, ay walang alinlangan na isang nangungunang eksperto sa mundo ng mga engkanto. Kung maaanyayahan niya siya sa Yunmen, nasasabik na ako sa iniisip ko pa lang. Sino ang maglalakas loob na i-bully ang mga disipulong Yunmen sa hinaharap? Hindi ba siya makakalakad ng patagilid sa mundo ng engkanto? Kaya't walang kahihiyang sinabi niya, "Ate, pwede ka bang pumunta sa Yunmen ko para maglaro?" Bilang master ng Yunmen, naiintindihan ang kawalang-hiyaan ni Yang. Ang paghahanap ng malakas na tao na mauupo sa Yunmen ay ang paghahanap ng tagapagtaguyod para sa hindi mabilang na mga disipulo ng Yunmen. Kahit alam niyang medyo overconfident ang imbitasyong ito, sinabi pa rin niya. Siyempre, si Lan Xin, na umabot na sa ika-8 antas ng kaliwanagan, ang garantiya ng Yunmen sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao. Ayaw niyang direktang sabihin na bibigyan ka ng isang tiyak na posisyon at mapagkukunan ng paglilinang sa pamamagitan ng pagpunta sa Yunmen. Ang mga ito ay wala sa mata ng isang malakas na tao. Sa antas na ito, hindi na mahalaga ang anumang katayuan at mapagkukunan. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at pag-unawa sa dakilang daan ng langit at lupa. Kaya't masasabi lamang niyang naiimbitahan niya si Lan Xin sa Yunmen para maglaro. Tinitigan ni Lan Xin si Yang Yian at ngumiti, ang kanyang mga mata ay mapaglaro, kaya namula si Yang Yian. Sa katunayan, naramdaman niya na siya ay masyadong walang ingat. Paano maakit ng isang bagong silang na Yunmen si Lan Xin? Ang punto ay naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang puso ay hindi kasing linaw ng kay Lan Xin. Gayunpaman, madalas na nagbabago ang mga bagay, na palaging hindi inaasahan. Ang dahilan ay magagalit si Lan Xin, ngunit hindi niya inaasahan na ngumiti siya at sasabihin, "Gusto mo bang ako na ang bahala sa iyong Yunmen?" Namula si Yang Yian at tumango, "Ahem. Yes. Naiintindihan mo, ngunit hindi ka mapapayag ni ate. Naabot ko na ang kritikal na sandali ng paglilinang. Ayokong masangkot sa secular na mundo. Kailangan kong pumunta sa daan patungo sa langit. Iyan ang patutunguhan ng bawat kaliwanagan, tulad ng iyong Panginoon. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang iyong amo noong panahon ng diwata at demonyo?" Biglang tanong ni Lan Xin matapos ibahin ang usapan. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa kanyang puso, "Paano ko malalaman?" Ngunit tapat siyang umiling para ipahiwatig na hindi niya alam. Tumingin si Lan Xin kay Yuyu at sinabing, "Ang edad ng mga immortal at demonyo ay isang malaking sakuna. Ang mga tao sa Heaven Realm ay hindi gustong makakita ng mga immortal mula sa Immortal Realm na umakyat sa God Realm, at ayaw niyang masira ng sinuman ang hadlang ng Road to Heaven, kaya nag-udyok sila ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at sinasabing ito ay parang mga demonyo. Ngunit ang henerasyon ng iyong Panginoon sa Age of Immortals and Demons, ang henerasyong iyon ng malalakas na lalaki ay umakyat pa rin sa daan patungo sa langit, ngunit ang resulta ay isang miserableng pagkatalo. Sa oras na iyon, ako at ang maraming immortal na nilalang ay hindi maintindihan kung bakit kailangan nilang umakyat sa daan patungo sa langit upang labanan ang mga tunay na nilalang sa Heaven Realm. Kung maaari lamang nilang linangin ang kawalang kamatayan at magkaroon ng walang katapusang habang buhay, bakit sila mamamatay? Sa wakas ay naunawaan ko ang problemang ito pagkatapos kong magkaroon ng masusing pag-unawa sa aking paglilinang. Walang katapusan ang paglilinang, at walang katapusan ang dakilang Dao. Ang tadhana o panloob na pagtugis ng bawat nilinang na nilalang ay ang panghuli ng paglilinang. Ang isang bottleneck na yugto ng panahon ay palaging mas masahol pa kaysa sa kamatayan para sa isang magsasaka, lalo na kapag nakatayo sa pyramid. Kaya't kailangang humanap ng ibang paraan na tatahakin, at ang daan na ito ay ang patuloy na pagtahak sa dakilang daan, o ang daan patungo sa langit, mula sa fairyland hanggang sa langit o sa mundo ng Diyos, upang linangin ang Diyos. At ang pinakamahalagang punto ay ang mga walang kamatayang nilalang na hindi nakamit ang kaliwanagan ay may habang buhay, na hindi nangangahulugan na pagkatapos mong linangin upang maging isang walang kamatayan, ang iyong buhay ay talagang kasing haba ng langit. Iyon ay isang tsismis na ipinakalat ng ilang tao sa langit, at ito ay isang malaking biro. Ang haba ng buhay ng isang walang kamatayan ay talagang mahaba, ngunit ito ay hindi walang katapusan sa habang buhay. Tulad ng kung hindi mo makakamit ang kaliwanagan, ang haba ng buhay ng bawat immortal na nilalang ay isang panahon lamang. Nang marinig ito, nagulat si Yang Yiu at hindi naiwasang magtanong, gaano katagal ang isang panahon? Ang isang kapanahunan ay 600,000 taon, at ito lamang ang haba ng buhay ng antas ng Immortal Venerable. Sa ibaba ng Immortal Venerable, unti-unting bababa ang habang buhay. Kung hindi mo lalagpasan ang kalmado, ang iyong habang buhay ay mauubos at mawawala sa mundo.
Ang mga lumang alamat tungkol sa immortalidad at kahabaan ng buhay ay pawang kasinungalingan. Ang tanging bagay na tunay na walang kamatayan ay ang Tangguo Immortal Core. Ang tanging bagay na tunay na walang kamatayan ay ang Tangguo Immortal Core. Kahit na nakakultivate ka sa Tangguo level at may mas mahabang lifespan, o isang immortal na Immortal Core, hindi ito kumpleto. Hindi bababa sa maaaring sirain ng mga nilalang sa langit ang Immortal Core, at ang mga immortal ay mamamatay. Hindi imposibleng maglaban at magwasak ang Tangguo sa isa't isa. Sa makatuwid, pagkatapos ng Tangguo, ang pagtugis ng mas mataas na antas ay isang likas na pagkahumaling. Ang bawat Tangguo ay pupunta sa makalangit na kalsada, dahil pagkatapos ng paglinang sa Tangguo, matutuklasan mo ang mataas na antas ng mga lihim ng paglilinang, na nakamamatay. Ang tukso ay hindi mapaglabanan. Kaya ate, hindi ko maipapangako na protektahan mo ang Yunmen mo, at wala akong panahon para manatili sa mundo ng tahimik. Ang tawag mula sa makalangit na abinida ay tiyak na gag-abay sa akin upang ituloy ang mas mataas na abinida. Kahit na kailangan kong labanan ang mga nilalang ng makalangit na kaharian para dito, hindi ako magdadalawang isip na lumikha ng pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng daigdig ng diwata na umakyat sa makalangit na daan. Bawat mas makapangyarihang tao na makakaakyat sa makalangit na daan ay magbibigay ng pagkakataon sa mga nilalang ng daigdig ng diwata na umakyat sa kaharian ng langit. Pero huwag kang mag-alala, bago ako umalis, hindi ako tatayo kung mahihirapan si Yunmen. This time lumabas ka, isama mo ang Bee Fairy. Mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya matamo ang kaliwanagan. Magiging mabuti para sa kanya na magsanay sa mundo. Ang pagkakaroon ng Bee Fairy dito ay makakatulong din sa iyo. Matapos pakinggan si Yang Yiyo, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Ang sinabi ngayon ni Lan Xin ay pawang mga sekreto ng paglinang ng mga immortal sa mundo ng mga engkanto. Ngunit hindi niya inaasahan na ang immortalidad at walang katapusang habang buhay ng mga immortal ay isa lamang ilusyon. Sa madaling salita, hindi ka maituturing na isang tunay na walang kamatayan hanggat hindi ka nakakamit ng kaliwanagan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.